Oh, at ayun na nga, so hindi na ano yan, hindi na issue yan. Bumaba kaagad si Alan Peter Cayetano dahil kinumpirma sa kanya ni Villanueva na lilipat na siya. O lumipat na siya ng kampo kasi nga hindi siya natakot kay Jesus. Kay Hesus Cristo, hindi siya natakot kay Jesus Remulla. Doon siya natakot, mga bossing. Oo, wala talagang ibang reason kasi kung ang pag-uusapan ninyo trabaho, kailangan ko nang pumasok para magtrabaho. O, di pumasok ka para magtrabaho, pero hindi mo naman kailangan bumoto eh. Di ba? O kasi yan, ano yan eh. Nay and ano, di ba? May ganun eh. O, boboto ka ba o hindi? Doon sa itinatalaga nila kung talagang may prinsipyo, kapapasok lang ako para dyan sa special session na yan, para sa trabaho. Pero pag pabobotohin mo ko dyan sa bagong Senate President, hindi ako boboto. Mananatili ako sa minority, di ba? Kasi kung gusto mo lang naman magtrabaho Joel Villanueva di pumasok ka lang sana. O tapos pag upo doon, nagbotohan, o di 12 lang din sila, tapos ikaw mag-isa. O kung halimbawa man, manalo na siya sa 12, di okay lang. O basta ang importante, hindi mo pinagkanuno yung yung iyong prinsipyo. Kasi kung ang gusto mo lang naman magtrabaho, gusto mo lang naman magtuloy-tuloy ang Senado, pwede mo naman gawin yun without voting. O hindi ba? Ibig sabihin wala ka talagang prinsipyo. O so ibig sabihin nung lumabas yung pangalan mo nung diyan sa mga investigasyon na yan, nung lumabas yung pangalan mo, alam mo sa sarili mo na meron kang na meron kang bahid. Alam mo sa sarili mo na meron kang kinulimbat sa bayang Pilipinas. Kaya ayaw mo na makasuhan ka. Kasi pag nakasuhan ka, makikita na talagang nagnakaw ka. Kaya ngayon, na-pressure ka nila. Kasi si Jinggoy Estrada, sabi nyo, bakla si Jinggoy Estrada. Sabi nyo, botomesa si Jinggoy Estrada. O, ang sabi ni Jinggoy Estrada, wala akong pananagutan dyan. Wala akong ginawang kasalanan dyan. Ginipit siya ng ginipit ng ginipit. Lumutang na yung kanyang pangalan na siya ay ikukulong. O, ngayon, nagpakulong siya. Hindi siya nagpatinag, nagpakulong siya. O, hinarap niya yung kanyang kaso. Si Bong Revilla nga, sumuko pa siya ng kusa. Bakit? Kasi alam nila na wala silang ginawang masama, wala silang ginawang kasalanan. Si Jinggoy, wala siyang ginawang kasalanan. Kaya hinarap niya yan. Kahit naghihirap siya ngayon, hinarap niya yan. Bakit? Kasi nga, prinsipyo niya yan Anak ng tinapay kayo, natagalan ko nga yung 4 na taon na kinulong kami. Political, na-acquit kami. Ngayon pa kaya? So at least sila hinarap nila, hindi katulad ni Joel Villanueva, 'di ba? Si Joel Villanueva kasi yan, 'di ba? May utos ang Diyos 10 utos ng Diyos, wag kang papatay, wag kang makikiapid, wag kang ganito, wag kang ganyan, 'di ba? Wag magnakaw, anong ginawa mo? Walang Diyo. Dapat kapag ikaw ay alagad ng Panginoon, pag alagad ka ng Panginoon, dapat ang model mo is yung Panginoon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para matubos tayo? O kahit naman hindi niya kasalanan natin, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Binubuyo siya ng demonyo na sumuko ka na. Oo, sumuko ka na, huhulihin ka nila, papatayin ka nila. Sumuko ka na. Anong ginawa niya? Nagpakatatag siya dahil yun ang kanyang destiny, dahil yun ang dapat niyang gawin, tubusin ang taong bayan, ang lahat ng mga buhay. Tubusin sa kanilang mga kasalanan. So anong ginawa sa kanya? Tinorture siya, pinako siya sa krus, hiniya siya, dinuroan siya, ginulpi siya. Lahat ng maisip mo, yung mas masahol na maiisip mo na gagawin sa isang tao, tinanggap niya yun alang-alang sa kanyang mga minamahal na mga living organism. Sa lahat ng mga tao, sangkatauhan, sa sanlibutan, ginawa niya yun. Marami siyang mga katanungan, pero dahil yun ang kanyang destiny at alam niya, nanginginig siya sa takot, humihingi siya ng lakas ng loob sa Ama sa langit para bigyan siya ng lakas dahil itong kinakaharap niya, dahil yung part niya bilang isang tao takot na takot, pero nakonbinse niya yung sarili niya at kailangan niya lunukin ang lahat ng yun, magsakripisyo yung kanyang buhay para sa atin. Ngayon, ikaw bilang isang pastor, wala naman ako, halimbawa si Chis Escudero, okay man lang kung si Chis Escudero, kasi si Chis Escudero, ang utak niya, utak tao lang, di ba? Ang kanyang, magaling lang siya sa batas, magaling siya sa pamumuno, pero wala siyang spiritual na prinsipyong pinangangalagaan. Hindi katulad ninyo, mga pastor pa man din kayo. Pastor kayo ng isang malaking religious organization.
Ano ba naman yung 'di ba sinusunod Jesus pa naman yung pangalan ng inyong simbahan. Ayaw kong tirahin yung simbahan, yung paniniwala ng simbahan. Ayaw kong atakihin 'yan. Ang gusto kong atakihin o gusto kong pag-usapan yung tao na naglilid ng simbahan na 'yan. Anong klaseng simbahan ang nililid ng isang tao na magnanakaw? 'Di ba? Oh, katulad niyan. Oh, si Benny Abante sa kanyang simbahan, hindi ba yung mga kasamahan niyang bishop, sumuporta laban sa impeachment ba 'yun? O nung nakaraan, hindi ba nakipag-meeting sila sa mga Duterte? Sinasabi nila na kung ano man ang opinyon ni Benny Abante, opinyon niya 'yun. Eh, sigurado corrupted na yung utak niya. Kita niyo kamamahal ng mga relos niyan. Napakaraming mga sports car niyan. Minsan talaga ang mamimili ka mamimili ka kung bula ang propeta ka, huwad ka na nangangaral ng salita ng Diyos kapag nakaramdam ka ng yaman, rangya sa buhay, hindi mo kayang i-manage yun. Oo, at madalas kung ikaw ay marumi kang tao, nagpapanggap ka lang na mabait at marunong ka lang magpaliwanag nung nababasa mo sa Biblia, hindi mo naman isinasabuhay yun, pakitang tao lang yun, ganyan na mangyayari sa'yo. Magigi kang demonyo, magigi kang satanas. O ngayon, ang sabi ng tatay niya, ang sabi ni tatay nito ni Joel Villanueva, sundin mo kung ano ang sinasabi sa'yo ng Diyos. Putang ina niyan, sinong Diyos ang nakausap niya para pumunta siya sa majority? Baka si Diyos yan, si Jesus Remulla. Kung ano daw ang itinalaga ng Panginoon sa kanya na makakabuti sa kanya, tandaan ninyo. Yan si Eddie Villanueva. Eddie Villanueva ba yan? Yung tatay niya. Yung si Villanueva Senior na yan, no? Kinausap daw ng Diyos yan, mananalo daw siya sa eleksyon, natalo siya. Ngayon, ito naman si Joel Villanueva. Kasi nangangaral ka hindi ba? Nangangaral ka ng pagmamahal sa bayan, nangangaral ka ng pagmamahal sa Panginoon, pero bakit tinalikuran mo yung bayan mo na naghihirap at umanib ka sa isang grupo na alam mo hawak sa liig ng magnanakaw? Bakit ka sumama sa isang grupo na alam mo pinagtatakpaan yung mga totoong corruption sa bayan? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. Pero siguro nga naman, kung ganyan talaga ang pagkatao mo, siguro kawatan ka, hindi ka dapat nasa minority. Dapat talaga nasa majority ka. Kung magnanakaw ka, masamang tao ka, manyakis ka, babaero ka, malibog ka lahat. Dapat talaga nandiyan ka, magsama-sama kayo dyan. Magagalit ba tayo? Hindi. Hindi tayo magagalit because at the end of the day, at the end of the tunnel, there's always a light. Alam mo yung ilaw, liwanag na nakikita natin at the end of the tunnel, yan yung eleksyon, mga bossing. So alam na natin kung sino yung mga huwad, mga magnanakaw, mga kupal, tarantado, gago, satanas na mga senador sa bayang Pilipinas. Because the Senate is the last bastion of democracy diyan sa executive and legislative. Na kung ang Senado, maglalagay tayo ng senador na tarantado katulad nito ni Joel Villanueva, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Kahit gaano kagaling ang presidente, kahit ilagay mo dyan si Inday Sara, ilagay mo dyan si Baste, ilagay mo kung sinong gusto mong ilagay dyan. Kung tarantado yung mga nasa lehislatura, magnanakaw yung mga congressman, wala din. Wala tayong pag-asa. Kaya ngayon, hindi lang tayo dapat nakatingin doon sa kung sino yung presidenteng iboboto natin. Kasi kahit iboto mo yung presidenteng yan, matino yan, tapos puros mga kawatan yung napakaraming mga politiko sa Kongreso at sa Senado, walang mangyayari walang ma-achieve yung ating presidente. Kaya dapat ang ilagay natin, kung maglalagay din lang tayo ng presidente na gusto natin, maglagay na rin tayo diyan sa Senado at sa mga distrito natin sa Kongreso nung alam natin na parehas ng prinsipyo ng mga Duterte na hindi kayang bilhin. Okay? Alam nyo, diyan mo talaga ikukumpara si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi man ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, di rin ako member ng Jesus is Lord. Jesus Remulla is Lord, di ako member niya. Hindi rin ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ako'y miyembro ng simbahang Katoliko na hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako sa sobrang hiya ko hindi na ako makapagsimba dahil nandidiri na ako sa mga sangkaparian natin. Pero ngayon, doon mo ngayon ikukumpara kung anong klase ng leader meron ang KOJC. At anong klaseng leader itong mga Villanueva. Hindi ko balak ditong sirain ng Jesus is Lord, yung simbahan nila. Kasi respeto, simbahan yan. Pero doon sa mga leader, ikukumpara na lang natin. Si Pastor Apollo Quiboloy, mga bossing, ang tagal na nakakulong. Halos magdadalawang taon na nakakulong.
binaboy ang kanyang simbahan pero hindi natinag yung kanyang mga membro. Hindi natinag yung kanyang mga tagasunod. Kahit na anong paninira, hindi natinag. Nakita mo anong ginagawa ng KOJC para sa Bayang Pilipinas. Noong panahon ni Pangulong Duterte, anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Tumulong siya kay Pangulong Duterte. Nakatanggap ba siya kay Pangulong Duterte ng anything? Hindi. Siya pa ang nagbigay. Billions of members money. Members money kasi ang pera ng Kingdom of Jesus Christ, hindi yan pera ni Pastor Apollo Kibuloy. Pera nilang lahat yan. So whatever it is na lumalabas dyan sa Kingdom of Jesus Christ na tulong para sa Bayang Pilipinas, pinaghirapan yan ng bawat isang miyembro nila. So ang pera ng Kingdom of Jesus Christ, hinispend niya para sa gobyerno kasi mahal niya ang Bayang Pilipinas, kasi gusto niya insurgent-free ang Bayang Pilipinas, peaceful, maayos ang Bayang Pilipinas. That's why they supported Pangulong Duterte. And what is the price? What's the price to pay? Sabi nga nila of being friends with the Dutertes. Eto, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo ba, nung siya ay hinuli sa ibang bansa, dahil siya ay tinraidor ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, nung nahuli siya sa ibang bansa, yung bansang Amerika, yung representante ng Amerika na nag-i-interrogate sa kanya, dininay siya ng gamot kasi matanda na siya So yung kanyang mga maintenance drugs, dininay siya from morning hanggang hapon hanggang gabi. Nandoon siya sa isang holding area at ginigipit siya doon, pinupukpok siya doon. Ang tinatanong sa kanya is, kaibigan mo ba si Pangulong Duterte? Ang lagi niyang sagot, yes. Alis na naman, babalik na naman. Kaibigan mo ba si Pangulong Duterte? Yes. Alis na naman, babalik naman. Paulit-ulit. At sinabi niya, nung bandang huli na, sabi niya, na for the last time, I will tell you, I am friends with him. And hindi ko siya ipagkakanuno. Kung gusto ni, kasi during that time, si Pangulong Duterte, nakipag-away na siya sa Amerika friends na siya with China, with Russia. So ngayon, ang gusto nilang mangyari is, itong si Pastor Apollo Kibuloy, gamitin against dito kay Pangulong Duterte. Pero hindi, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya nagpatakot, hindi siya nagpa-pressure. Anong ginawa niya? Tumayo siya on his own. Humingi ba siya ng tulong kay Pangulong Duterte para tulungan siya dyan sa kaso? Kasi syempre, kaibigan sila. Pwede naman kausapin ni Pangulong Duterte ang bansang Amerika to spare Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi. Hinarap ni Pastor lahat ng mga panggigipit sa kanya noon. Hindi niya inabala si Pangulong Duterte kahit na nag-spend siya ng kanilang resources to help Pangulong Duterte sa pagpapaayos, pagpapaganda, hindi lang ng Davao, ng buong Pilipinas. Fast forward mga bossing. Eto na. So namuno si Pangulong Duterte, tapos sa katuwang niya si Pastor Apollo Kibuloy para ubusin ang lahat ng mga NPA sa Pilipinas. Fast forward, wala na si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na ipadala nitong mga komunista sa ibang bansa. Si Pastor Apollo Kibuloy, sinira yung kanyang simbahan, hiniya siya, yung mga kaso niya na dismiss na nung matagal na panahon diyan sa Davao, binuhay, tapos dinagdagan ng human trafficking para mahawakan siya, maipakulong siya at hindi siya makalaya. Kasi lahat naman ng mga kaso niya ng una, bailable man yan, pero nilagyan siya ng non-bailable na kaso para hindi siya makalabas. Ang dami ng mga lumapit sa kanya, dami ng kumausap sa kanya. Mababalik ang prangkisa mo. Mababalik ang prangkisa mo, mababalik ang lahat ng mga kinuha sa iyo. Lahat 'yan mawawala basta kalabanin mo lang or ilaglag mo lang si Pangulong Duterte. Anong sabi niya? Wag na. Wag na. Kasi hindi niyo ako kayang i-pressure. Kasi ito na yung paninindigan ko Kahit na makulong ako, kahit na sinira niyo yung simbahan ko, at kahit na I have all the power to agree to you para lang sa ikabubuti ng aming grupo at ng aming samahan, hindi niya ginawa yun. At sinang-ayunan yun ng kanyang mga miyembro, ng kanyang mga tagasunod. Sinang-ayunan yung ginawa niya. Alam niyo, isang bagay nga na hindi nila sinang-ayunan, yung sumuko siya Ayaw nila nun, pero kahit na ganun pa man, hanggang ngayon tinitindigan pa rin ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang paninindigan, yung kanyang pagmamahal sa bayan, na kahit siya ay nakakulong, nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga programa, nagtutuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa pagbabalita kahit wala silang kinikita, nagpapatuloy yung kanilang SMNI Foundation, nagpapaaral pa din sila, nagpapakain pa rin sila, nagbibigay pa rin sila ng tahanan sa kanilang mga minamahal na mga miyembro, at sa mga lost souls, yung mga tao na naligaw ay binibigyan nila ng direksyon. So tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Kasi nga ang sinusundan ni Pastor Kibuloy yung way of life ng Diyos. Kailangan mabuhay ka na ayon doon sa
utos, naaayon sa ano, naaayon sa nasusulat, naaayon sa paniniwala, naaayon sa ano utos ng Panginoon. Ganun dapat kapag ikaw ay isang ano, ikaw ay isang nangangaral. Kung ipinagtatanggol mo ang pagmamahal mo sa Panginoon, kung ano ang pagmamahal mo sa Panginoon, dapat ganun din ang pagmamahal mo sa bayan mo. Na kahit na anong panggigipit ang gawin sa iyo, dapat hindi mo ipagkakanuno yung kababayan mo. Hindi mo ipagkakanuno yung mga miyembro mo, hindi mo pagkakanuno yung mga ano mo, mga nasasakupan mo, hindi kahit na anong panggigipit ang gawin sa iyo. Kung talagang malinis kang tao, hindi ka matatakot. Pastor Kibuloy, malinis siyang tao. Ano siya, yung kanyang simbahan, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin naniniwala. Mas palaki pa nga sila ng palaki at nakilala sa buong mundo kung gaano kalinis at kaayos yung kanyang pamumuno. Yun ang sinasabi ko. Kung ikukumpara mo itong dalawang ito, wala. Apple and durian talaga eh. Oo, durian si Pastor Apollo Kibuloy kasi napakasarap na durian. Para sa akin yan ang pinakamasarap na prutas eh. At bulok naman sa anas, itong si Villanueva. So, para sa akin, naghudas talaga si Villanueva. Hindi lang sa kanyang simbahan, kundi naghudas din siya sa taong bayan, lalong-lalo na hinudas niyang Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Inilagay ka ng Panginoon dyan para ayusin mo yung trabaho mo at yung bayang Pilipinas. Tapos meron kang issue na nagnakaw ka. Tapos mape-pressure ka, matatakot ka kasi kakasuhan at makukulong ka na. Basura, isa kang basura. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang